2 Thessalonians chapter 2. Ang napakasamang tao. Gusto ko naman sabihin sa inyo ang tungkol sa pagdating ng Panginoon nating si Jesus Christ at pag-gather niya sa atin para makasama natin siya. Nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, huwag sana kayong malito agad o maguluhan sa mga balitang dumating na daw ang araw ng pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa ng iba na nagpahayag kami, nag-preach, o may sinulat kami tungkol doon. Huwag kayong magpapaloko kahit kanino, sa kahit na anong paraan. Hindi pa dadating ang araw na yun. Magre-rebelde muna ang mga tao. Tapos, magpapakita yung masamang taong nakatakdang mapunta sa impyerno. Lalabanan na masamang taong ito ang lahat ng tinatawag na Diyos o yung mga sinasamba ng mga tao. Tapos, gagawin niyang siya ang pinakamataas sa lahat. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at sasabihin niyang siya ang Diyos. Di niyo ba naaalala? Sinabi ko na ang lahat ng to nung kasama niyo ako. Alam niyo kung ano ang pumipigil sa kanya kaya hindi pa nangyayari yung mga bagay na to. Pero magpapakita din ang masamang taong yon sa tamang panahon. Nakikita na ngayon ang ginagawa ng sikretong kapangyarihan ng kasamaan, pero hindi mangyayari ang dapat mangyari hanggang hindi naaalis yung pumipigil sa kanya. Tapos, saka pala magpapakita ang masamang tao. Pero pagdating ng Panginoong Jesus, papatayin niya ang masamang tao sa isang hinga lang at pupuksain yun na nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Dadating ang masamang tao at nasa kanya ang kapangyarihan ni Satan. Gagawa siya ng mga kunyaring himala at nakakabilib na bagay. Gagawin niya ang lahat ng masasamang panloloko sa mga taong mapapahamak. Sila ay mapapahamak kasi hindi nila tinanggap at minahal ang katotohanan na pwedeng magligtas sa kanila. Kaya, hinahayaan ng Diyos na maloko sila ng kasinungalingan para maniwala sila sa di totoo. At dahil dyan, paparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan pero tuwang-tuwa sa kasalanan. Pinili kayo para maligtas. Mga kapatid na mahal ng Panginoon, dapat lagi kaming magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Sa umpisa pa lang, pinili niya kayo para iligtas sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit at para gawin kayong banal na bayan niya dahil naniwala kayo sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos para dito at ginamit niya magandang balitang pinreach namin sa inyo para magka-share kayo sa glory ng Panginoon natin si Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, maging matatag kayo sa pananalig nyo at huwag kayong bibitiw sa mga tinuro namin, yung mga pinreach namin at sinulat sa inyo. Pinagpipray ko kayo sa Panginoon natin si Jesus Christ at sa Diyos na Tatay natin. Mahal niya tayo at binigyan niya tayo ng lakas ng loob at matibay na pag-asa dahil sa kagandahang loob niya. Sana i-encourage niya kayo at palakasin para lagi niyong magawa at masabi kung ano ang tama.